16 years na ako dito sa Korea and 16 years na kaming married ni Alex. Nagkakaroon pa rin kami ng conflict. It's either si Alex or ako yung maunang magsasabi na, let's take a break. Sabi ko, kung nasa Pilipinas ako, hindi ako magkakaroon ng ganitong problema. 내가 어떡하면 좋아. 당신 없으면 아무것도 못했잖아. 당신이 없으면 내가 못 살 것 같아. 어떡해. Ito yung reality of life ng mga may foreigner na asawa. Oh my God. Wait, parang nasira na yung kimchi refrigerator namin. La. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to, netizens. Diyan lang kayo. Papunta ako sa bank ulit kasi kulang yung documents na nakuha ko yesterday. Actually, nagkaroon kami ng misunderstanding ni Alex last night because of that. Pero don't worry to netizens kasi hindi nagtatagal ang tampuhan naming mag-asawa. Okay na kami kagabi din. Bakit ko sinishare sa inyo na nagkaroon kami ng misunderstanding ni Alex? Because ito yung reality of life ng mga may foreigner na asawa. Kasi si Alex Korean and ako Pinay. And ang language namin sa bahay mostly ay Korean. So, unang-unang nagiging problema talaga ay language barrier. Pero sa mga countries na English ang gamit, I think very subtle lang yung nagiging problema when it comes to language. Correct me if I'm wrong. So, until now na 16 years na ako dito sa Korea and 16 years na kaming married ni Alex, nagkakaroon pa rin kami ng conflict pagdating sa language. Kasi may mga times na nahihirapan din akong i-express yung sarili ko in Korean. So, pag hindi ko na kaya talaga in Korean, nag-i-English na ako. Ang tendency, si Alex, hindi niya magets naman in English. So, yun, ang ending, hindi kami nagkakaintindihan. So, paano namin sinosolve yun? Baka makatulong din sa inyo. Pag pareho na kaming nag-heat up, or nakakunot na yung noo namin, mag-asawa, tumatahimik na kami muna. Tapos, it's either si Alex or ako yung maunang magsasabi na, let's take a break. Iinom lang ako ng tubig, yan, or maghihilamos lang ako. Yung pag-inom ng malamig na tubig and paghilamos ng mukha, alam nyo, nakakatulong siya para ma-relax kayo and nakakabawas ng init ng ulo. Effective siya to netizens. Kaya gawin nyo kapag dumarating kayo sa point na magtatalo na kayong mag-asawa tas mauuwi na sa away para maiwasan nyo na yung mga ganong conflicts sa married life nyo. Minom kayo ng tubig and maghilamos kayo. Seryoso to netizens. So, ginawa ba namin ni Alex yun? Yes. Ako uminom ng tubig. Si Alex, naghilamos siya. Tapos, nag-apologize ako. Sabi ko, pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya na kulang yung documents na nakuha ko and hindi ko na-check maigi. All along, akala ko, ito lang yung kailangan natin, ganyan. Tapos, sabi niya, pasensya ka na din, dapat pala in-explain ko pa sa'yo ng mas mabuti para hindi ka nababalik. Tapos, a while ago, nag-message ako sa kanya. Dino-double check ko kung ano yung documents na kailangan. Tapos,
tinanong niya kung papunta na ako sa bangko. Sabi ko, oo. He apologized kasi magdadrive na naman ako papunta sa bank. And sabi ko, again, I'm sorry. Sabi niya, okay na tayo. Let's not talk about it. I'll see you later. Ganun. Sa tagal na din naming mag-asawa ni Alex, alam nyo, tapos na kami dun sa stage na super OA mag-away. Alam niyo yun. And hindi naman talaga kami dumating sa stage na bardagulan ba tawag doon? Kayo, to netizens, paano kayo mag-away ng mga asawa nyo? And paano nyo inaayos yung conflict nyo? Baka kasi makatulong din sa akin or sa mga ibang couples na may problema pagdating sa away mag-asawa or away couple. Mag-advise kayo. Dami kong chika, no? Ang aga-aga. Hindi madaling mag-asawa ng foreigner. Kaya, bago kayo mag-asawa ng opa, make sure na mag-aaral kayong mabuti ng salita nila. Kasi, don't expect na mag-a-adjust ang Korean husband na mag-aral ng lengguwahe natin or ng English. Pagdating talaga dito sa Korea, Korean language ang gagamitin mo. Actually, kailangan mo talaga mag-aral ng salita nila kung dito ka titira sa Korea. Kasi hindi lang naman asawa and mga anak or biyanan mo ang kakausapin mo. Pag lalabas ka, Koreans ang makakasalamuha mo. So, no choice but to learn the language. Yun lang to netizens. Natatawa ako. Kasi naalala ko yung sinabi ko kay Alex kagabi. Sabi ko, kung nasa Pilipinas ako, hindi ako magkakaroon ng ganitong problema. Parang hindi ako magiging helpless, hindi ako magiging dependent sa'yo. Kung nasa Pilipinas lang ako. Eh wala. Ako yung nagdesisyon na magpakasal tayo. Ako yung nagpilit sa'yo na magpakasal tayo. Tapos, no choice ako kasi nandito ka sa Korea. Korean ka. So, dito ako titira. Nandito yung mga anak natin. Anong gagawin ko? Kailangan kita. Wala lang. Arte-arte ko lang kagabi. Parang sabi ko, 내가 어떡하면 좋아. 당신 없으면 아무것도 못했잖아. 당신이 없으면 내가 못 살 것 같아. 어떡해. Yung mga ganun, arte-arte. Anyway, nasa bangko na ako to netizens. Ang dami kong chika lately, no? Wala lang, parang na-miss kong makipagdaldalan sa inyo. Let's go na to netizens. Go, 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 go. Ito ang Guri City Hall. Ay, ang lamig pala. Buti na lang maaraw. Pero malamig. Ganito ang itsura ng City Hall namin. Sana tama na. Baka pagalitan na naman ako ni Alex. Sabi hindi ko na siya ni-check. Actually, triple check ko dun sa counter kung tama. Winter feels. Oh, sobrang lamig. May schedule ako sa nail salon. So, samahan nyo na ako to netizens. Hanggang this autumn na lang ako magpapa-gel nail. I decided na pagdating ng winter, ipapahinga ko na ang aking nails. Advice kasi ng to netizens, ipahinga ko daw. Kailangan din daw huminga ng aking mga nails.
Hindi daw kasi healthy yung LED sa ating fingernails. So, this year, last na tong ano ko, pagpapagel nail ko. Buong winter season, wala muna akong Cutex. Cutex ba tawag doon? Cutex? Ganun? Sa atin sa Pilipinas, diba? Mag-Cutex nga ako. Tama ba? Ba't may Cutex ka? Cutex yata yun, hindi Cutex. Ano ba? Nasa avenue na. Oh! 안녕하세요. 너무 추워. Dan ang aking gel nail. Pakita ko later sa inyo. Pick upin ko muna yung skirt na pinaputulan ko. Winter feels talaga. Lamig. Anong temperature? It's 4 degrees Celsius. Wow. Ako ng grapes for Ina. Lamig, namumula yung ilong ko. Oh, my gali-gali ba? Oh. Bili din ako ng tangerine for Alex. I'm going home now to netizens. Magnetic gel ang tawag dito to netizens. Yan. Sa mga magbe-visit ng Korea, hindi na pwede yung maninipis na jacket. Pang winter jacket na ang baunin nyo. Napaaga talaga ang lamig dito sa Korea. Nag-snow na nga sa ibang parts sina Kimchiland. Pero dito sa lugar namin hindi pa. Hatid na ako pa uwi to netizens. Nafe-feel nyo ba yung lamig? Ako feel ko. Oo, ayun o. Pero malamig talaga. Wala pa yung mga bata. Thank you, Lord. Sukatin ko yung skirt na pinaputulan ko. Ay, parang sakto yata. Ang mahal kaya ng paputol. Alam nyo to, isa 15,000 won. Parang pwede na akong bumili ng bagong skirt sa online. Ay, masyadong maiksi. Ay, naku, baka pagalitan ako ni Alex and Ijun nito Ay. Pero Karina, 2 colors to. Black and beige. Okay din lang pala. Gagamitin ko kasi to pag naka-boots. Yan. Masyado na nga akong slim eh. Parang nasobrahan na ako sa pagpayat. Hindi ko naman sinadya to netizens. Ewan ko. Kusa akong pumayat, char. Hindi, nagbunga yung pag-jogging ko and walking every day. Baka gusto niyo lang din gawin. Yan. Magkakamote Q ako para sa mga kids and steamed sweet potato naman for Alex. Pancake sana ang merienda. Kaya lang, mas heavy ang kamote. Si Omuni, tinuturbo niya yung sweet potato. Masyadong tuyo. Ayoko ng ganong luto. Mas okay ako sa ini-steam, piniprito, ganyan. Sa anong ulam pwedeng ihalo ang kamote to netizens? Para makapagluto ako ng may kamote na ulam. Si Ina nasa bahay na. Nag-aaral. Hagis-hagis na lang,
kimchi refrigerator namin. Hala. Oh, hala. Yan o. Nagtubig. Hala, naku naman. Nag-goodbye na yata tong kimchi refrigerator. Yan o. Okay. Kung kailan bagong manicure ako. Nagbababay na ang mga gamit namin. Tagal na din kasi nung kimchi refrigerator namin. 15 years na. Ngayon lang ba nasira? Hindi. Napagawa na namin siya isang beses. Prepare ako ng dinner namin. Ma-fry ako ng tuna. Si Alex yata naman. Si Alex. Hi. Nag-coat ako ng flour. Si Omoni may binigay na radish soup. Papainit ko na lang. Ito yung pinaka sabaw namin. Naranda tayo sa episode. Mag-preserve ako ng spring onions. This is our dinner. Beef radish stew. Yan. Chili pepper na hindi maanghang. Side dishes. May natara pang kamote Q. And yung fried tuna. Kain tayo! Hindi nawawala ng stew sa farm kasi si Abuji kailangan may sabaw. Kapag hindi ako nagluluto ng Filipino food, ito yung typical dinner namin. Thank you, Lord. 잘 먹었습니다. Pa si Tuk, and then si Ina later pa daw kakain. So, hindi pa ako makakapagpahinga. Usually, ano oras kami natutulog? Lately, alam nyo, alas 12 na. Kasi si Ina, late na nag-aaral. Eh, hindi ako makatulog kapag wala sa bed ang mga anak ko or hindi ko pa nakikitang tulog na sila. And, naghahanda ako ng midnight snack ni Ina. So, kailan ako bumabawi ng tulog?
sa umaga, pagpasok nila Ina and Ijun, umiidlip ako bago ako gumawa sa bahay. Kasi antok na antok ako. Tsaka, mahina katawan ko ngayon, taglamig. Anyway, ligpit na ako to netizens. Sintayin natin si Ina and Ijun later, ha? Diyan na kayo. Sonia's, i-check nyo ang page and you can place your order na para sa special occasions and for holiday season. Ang aming best sellers ay leche flan, ube flan, and mango float. Kaya ano pang iniintay nyo? Order na! May mga chili peppers kaming na uwi from the farm. Kailangan ko itong ilagay sa ref para hindi matuyo. Parang, siling pangsigang. Maanghang ba yung siling pangsigang natin? Di ba hindi naman? Kinakain lang namin to ng fresh. Ididip sa samjang. Alam nyo, ang dami pang naiwang sili sa farm. Kung pwede ko lang ipamigay sa inyong lahat to netizens para hindi na kayo bibili. And this one is called chupsal. Klase ng rice grain na hinahalo kapag nagluluto ng sinaing. Galing to sa farm. Konti lang pala yung nauwi ko. How are you, my tuki-muki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuk? Hindi masaya. Ay, naku. Dembo. Alta ka. Shoot the put down. You're eating adult. Nakakainis. Kumusta?